Pinirmahan mo, you are telling all these lies na sinasabi mo. Kukumpirma. Kanino pong instruction? Your Honor, may tumawag po Sino sa akin nga? isang attorney. Sino? Anong po? Yun, gaya nga po ng sinabi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong balita. Kamakailan lang ay nabunyag ang isang kontrobersyal na kwento ukol sa Lucky South 99, isang pogo company na tila baga may tinatago. Ang simpleng receptionist na si Ronaldin Baterna ay bigla na lang naging corporate secretary. Ngunit may malaking tanong, ano nga ba ang kanyang papel sa lahat ng ito? Sa isang pagdinig, tinanong ni Congressman Dan Fernandez si Ronaldin Baterna tungkol sa legalidad ng Lucky South 99. Kailan to ni-register sa SEC? Ngunit tila walang maisagot si Baterna. Back 2019 po, receptionist lang po ako. Tapos Ayon kay Baterna, isang receptionist lang siya noong 2019 at bigla na lang inalok na maging corporate secretary. Pero hindi siya ang may alam sa mga transaksyon ng kumpanya. hindi ko po talaga totally trabaho yung Inamin ni Baterna na isang Chinese national na nangangalang Charlotte Xia ang nag-interview at nagpasok sa kanya sa kumpanya. Pero bigla na lang naglaho ito mula sa bansa. Magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Din kay Baterna, sumasahod lang siya bilang empleyado ng 17,000 nung receptionist pa lang siya at 23,000 nang naging corporate secretary na. starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, a month. Nasa SEC at PAGCOR level na ang mga papel na pinipirmahan niya. Ngunit tila wala siyang alam sa mga ito. Pag ready na po yung mga papers, nagpipirma nga daw po. Kaya naman, question ni Dan Fernandez kung saan siya nag-aral at ano ang kanyang natapos. Paperma lang po ako ng paper, parang Natapos mong course? associate computer. Dahil nga, kung ikaw ay may tinapos, malamang magtataka ka dahil ang mga pinipirmahan mo ay nasa matataas na level na. Sa gitna ng pagdinig, tinawag ni Baterna ang kanyang mga abogado. Brought along with her lawyers. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Ngunit, sino nga ba ang nagbayad sa kanila? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Kinontract ko lang po. Hindi po. Sino nagbayad? Pwede ka po bang itanong? Ayon kay Congressman Dan Fernandez, ang nagbayad sa mga abogado ni Baterna ay ang Lucky South 99 mismo. At ito ay kinumpirma nang tanungin niya ang mga abogado ni Baterna. Sino pong Yes. 99? In that case, hindi nagtugma ang mga sagot ni Baterna at ng kanyang mga abogado. Isang palatandaan at isang kumpirmasyon na nagsisinungaling si Baterna sa Kongreso. Sa parehong pagdinig, lumitaw din ang iba pang mga incorporators na sinalinsangan, Ang at Chowa. Inamin nila sa peke ang kanilang mga pirma sa mga dokumento ng SEC. Endorse po yung firma. How did you become incorporated? Hindi po namin Ngunit, inamin din nila na binayaran sila ng 500,000 bawat isa para maging bahagi ng kumpanya. Ang tunay na may-ari ng Lucky South 99 ay isang Chinese national na nagngangalang Shang Ji. And sabi ko, sir, hindi po ako mayaman. Wala rin po akong 1.5. De La Cruz. Kaya, dahil sa mga sagot na ito at nalaman ng Kongreso, nag-init ang ibang mga congressman, lalo na si Bienvenido Abante. Ayon dito, lumalabas na ginagamit lamang sila upang maitago ang tunay na may-ari ng kumpanya. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang istorya. Kasi Ong po ang boss niya. And doon po, Ang pagdinig ay nagpatuloy at mas lumalim pa ang mga tanong. Pinilit alamin ng Kongreso ang mga detalye sa likod ng Lucky South 99 at ang papel ni Ronaldin Baterna. Dan Fernandez dig deeper into the question kung ano nga ba ang eksaktong tungkulin ni Ronaldin Baterna bilang corporate secretary.
Ngunit sa ilalim ng masusing pag-iimbestiga, lumabas na si Baterna ay nagkaroon ng direktang koneksyon sa mga proseso ng kumpanya. Ang kanyang kawalan ng kaalaman ay tila hindi kapani-paniwala para sa ilang miyembro ng Kongreso. Ayon kay Bienvenido, hindi ka man lang ba nagtaka? At ang daming mga papeles ng pinipirmahan mo? At dahil dito, ang mga abogado na Baterna mula sa NFC law firm ay tila nauugnay na rin sa mga iba pang kontrobersyal na kaso. Ang mga kongresista ay nagtaka kung bakit isang simpleng empleyado ay kayang magbayad ng mga mamamahaling abogado. Kaya dahil dito ang investigasyon ay nagbukas ng mas malaking tanong, ilan pa bang mga kumpanya ang tulad ng Lucky South 99 na nagtatago ng kanilang tunay na intensyon at may mga dummy incorporators? Ang mga magiging kahinatnan ng investigasyong ito, magkakaroon ba ng hustisya para kay Ronaldine Baterna at ang iba pang naloko? Patuloy nating subaybayan ng mga kaganapan. Maraming tanong, ngunit iisa lang ang sigurado, hindi magtatapos ang paghahanap ng katotohanan. Abangan ang susunod na kabanata sa ating pagsisiwalat ng mga lihim sa likod ng Lucky South 99. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong balita at investigasyon. Maraming salamat sa panonood.